Yun, magandang umaga po sa inyo lahat. Breaking the record, ang survey ni Bongbong Marcos. Ito, negative 32% na lang. Net performance rating for Class E ayon sa Pulse Asia. Wala po akong natatandaan na nakakuha ng ganitong kababang survey yung mga nagdaang presidente. Only Bongbong Marcos. Pang-resign na ito. Mag-resign ka na, Bongbong. Ha? Ang kapal naman ng pagmumukha mo kapag hindi ka pa rin nag-resign. Dito naman kay BP Sara, nakakuha siya ng positive 49%. Ito po yung computation niyan. Ang approval po ni BP Sara ay 61%. Ang disapproval is 12%. So, approval minus disapproval. So, yan po ang mga resulta. Positive 49, BP Sara. Negative 32% naman kay Bongbong Marcos. Ibig sabihin, sukang-suka na ang taong bayan sa'yo, Bongbong. Lalong-lalo na ang mahihirap. Ayon nga kay Tatay Digong. Sabi niya, kung ikaw ay walang malasakit sa mahihirap, kung wala kang pagmamahal sa mahihirap, huwag kang pumasok sa gobyerno. Huwag kang magpolitiko. Ha? Kung ikaw ay empleyado ng gobyerno, lumayas ka kung wala kang pagmamahal sa mahihirap. Kung ikaw ay politiko, lumayas ka dyan. Lumayas kayong lahat. Dahil obvious na galit ang mahihirap kay Presidente Bongbong Marcos at sa buong gobyerno niya. Wala nang katiwa-tiwala ang taong bayan except kay Vice President dahil mataas pa rin ang kanyang rating except doon sa ibang mga senators na wala namang insertions kagaya ng mga Duterte senators except doon sa ibang mga kongresista na hindi naman talaga magnanakaw. So yan na po ang resulta ng mga kasinungalingang pinagsasabi nyo. Totoo naman talaga, no? Ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling. Yung mga pinagsasabi nila ng mga nakaraan, hindi talaga tinatanggap ng taong bayan. At yung mga pangako, no? Ito na lang nung si Bongbong Marcos mismo ang nangako na bago magpasko, may mga makukulong. Wala pa pong nakukulong, Mr. President. Tapos ang pangako naman itong bagong taon. Kita nyo? Alam na ng taong bayan na binubudol nyo lang. Araw-araw nyo binubudol ang taong bayan. Kaya ito, yan ang survey sa'yo, Bongbong Marcos. Mag-resign ka na. Wala kayong malasakit, wala kayong pagmamahal sa mahihirap. Tignan nyo yung project nila dito sa Ilocos Norte. Ayan, 28.4 million bridge project in Ilocos Norte is marked completed. Pero kung papasyalan nyo itong lugar na ito sa Ilocos Norte, ayan, puro poste lang. Puro poste lang ang nakayanan ng presidente nyo dyan sa Ilocos. Dahil wala siyang tulay na naipagawa, dahil ninakaw ang pondo, binulsa ang pondo, nagpunta ng Davao dahil may magandang tulay doon na bagong gawa at inangkin ng gago. Ulol na ulol, di ba? Inangkin. Di ba damonyo ang gago? Mula sa presidente hanggang sa pinakababa ng mga cabinet member niya. Wala nang tiwala ang taong bayan at hindi nyo na maibabalik yan. Maikli na lang ang oras nyo. Kahit lantaran na yung korupsyon dito sa 2025 budget, pagdating sa 2026, mayroon pa rin tayong mga mahihirap. Sabi nga ni Tatay Digong, yung mga mahihirap, ang tanging meron sila ay gobyerno. Gobyerno lang ang meron sila. Kapag sila ay nagkasakit, saan sila lumalapit? Sa gobyerno. Kapag may sakuna, sinong sinasandalan nila?
Gobyerno, dahil gobyerno lang ang meron sila. Walang-wala sila eh. Gobyerno lang talaga ang inaasahan nila. At sabi nga, ang priority dapat ng gobyerno ay yung mahihirap. Doon sa kanilang mga programa, mga proyekto, dapat ang priority ng programa na yan para sa mahihirap. Ang priority ng proyektong ito para sa mahihirap. Yan ang priority ng gobyerno. Yung maiangat ang kabuhayan ng mga mahihirap. Pero anong ginawa? Ninakaw ng mga magnanakaw sa gobyerno. At ang mastermind dito, si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Ito na po yun. Sagad na yan. At baka mas bumaba pa yan. Negative 32 na yan. Yan na yung hatol ng taong bayan. At pansinin na rin natin itong si Ronald Llamas. Ito sinabi niya, ako na nagsasabi pag si Leni as President at BBM as Vice President, pag nagsama sa 2028, tapos na ang eleksyon. Ulul! Ulul na ulul din to. Ganito po ang utak ng mga bayaran. Kahit magmukha silang tanga, no? Basta't sila ay nababayaran, ayos lang. Basta may bayad. Tingnan mo, pinagmumukha niyan tanga yung kanyang sarili. Negative 32, paano pa mananalo yan bilang Vice President? At kaya-kayang tiisin, kaya-kayang isikmura ni Leni Robredo na makipag-tandem kay Bongbong Marcos. Nung 2022 election, panayang sabi ni Leni kay sa kanya, magnanakaw yan si Bongbong Marcos, mamamatay tao yan si Bongbong Marcos. Sinasabihan niya yun. Nung 2022 election, tapos makikipag-tandem siya. Para na rin niyang isinama sa hukay yung sarili niya. Ganyan po, katanga, ganyan kaulul, ang mga bayarang dilawan na yan. Kahit kamag-anak ni Llamas, hindi siguro maniniwala sa kanya. Kahit best friend niya, hindi maniniwala sa kanya. Ulul na ulul, di ba? Si Gadon naman, siya yung advisor for poverty alleviation. Sigurado tayo, walang ginawa yan, kundi binulsa lang yung pondong natatanggap niya. Dahil hindi naman niya naiangat ng gobyernong ito ang mga mahihirap. Isa pa yan si Gadon. Kaya bisit na po ang mga hihirap dito sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Bongbong, ito na yung pagkakataon. Mag-resign ka na, busit ka. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye-bye.